morning Good po. morning. Good morning po. Welcome po sa Pro Salamat Pinoy. po sa pag-invite po dito sa Pro Pinoy. Iyan. Isang malaking karangalan po. Ayan, Jason ang name ni Sir, pero iba lang ang spelling. J. Sa Jason natin. Oo. Jeyson. Sir, maraming interested. Bakit po atsara ng ina mo? Ito po ako po isang Batanggenyo. And usually sa amin po sa Batangas, ang tawag po sa mga magulang na babae is ina. Ina. Halimbawa, sinabi po sa kanyang anak sinabi na, ay pumunta ka sa iyong ina at may iuutos daw sa iyo. Okay. So, hindi po yung usually na mami, nanay. So, ina po yung tawag. So, naisipan ko po yung pangalan ng atsara ng ina mo kasi po, unang-una, ang atsara, ang mga mas nakakaalam po nito yung medyo, sabihin natin may edad. So, hindi po masyadong alam to ng mga tinatawag na millennials. Yeah. So, para maging catchy, makuha ko po yung attention ng mga millennials, is nag-isip po ako ng isang brand name na kung saan mahahata ko po yung mga millennials. Tama. Which is, ito po yung naranasan ko during the time na ako po ay nag-exhibit sa World Trade Center at sa SMX Convention Center, na kung saan meron din po akong katabi noon na nagtitinda ng atsara. And then nagtataka po siya, bakit yung atsara ko ang nabibili, nilalapitan ng mga ng mga millennials, nandiyan nagpapakuha pa ng picture. Tuwan-tuwa sila. Kumbaga, sabi ko, kasi siguro dahil nga sa pangalan. Kaya nahahata ko yung mga tao na yun na meron tinatawag na name recall. Yeah. So, kumbaga, malaking bagay kasi rin yung pangalan eh. Kasi kung ang gagawin ko lang dito is atsara ni Jason. Sino ba si Jason? Sino ba si Jason? So, wala silang pakialam. So, pero dahil sa ang pangalan catchy, nakukuha ko yung attention ng ng mga kabataan, bumibili sila ng aking produkto. At the same time, sila rin mismo ipinopost nila sa social media. Yes. So talagang napapalami ko yung marketing, hindi lang ako yung kumikilos, kundi mismo yung customer ko, ipinopost nila sa Facebook. Magandang yan, Joanna. Marketing strategy. So, hindi po ito dahil sa recipe to ng nanay nyo? Hindi po. Talagang... Saan po nanggaling naman yung recipe ninyo? Bali, ako po ay isang HRM student sa Lyceum Intramuros. Wherein po kayo nagtapos? Bali, doon din po, kumbaga naging catering officer din po ako sa Brunei. Isa po akong ex-OFW and then naging barista rin po sa Saudi Arabia. Wow. So, kumbaga, hilig ko po talaga yung pagluluto and then may nabasa po akong isang libro na ang tumanim sa isip ko. Na ang sabi po doon, gawin mong libangan ang iyong, gawin mong negosyo ang iyong libangan. So, kumbaga, ginawa kong negosyo yung libangan ko ng pagluluto na nakatulong din naman po. And then nabanggit nga po kanina na isa po akong taxi driver. Yes, driver. And then ang ginawa ko po is kung mababalitaan po natin na hindi naman po lahat, merong mga taxi driver na humihingi po ng tinatawag na plus 50. Ayo po. Sa mga pasahero. Minsan di ka pa sumasakay eh. Nanghihingi na kagad eh. Ayoko naman pong gawin yun sa pasahero ko. So ang ginawa ko na lang po, nag-isip ako ng isang bagay na po pwede kong maibenta sa aking mga pasahero wherein ang naging interaction ng mga pasahero ko is natuwa po sila. Karoon po ng positibo na sabi, ay okay yan kuya kasi naglagay po ako ng karatula doon sa aking taxi. Habang nakaupo yung aking pasahero, nababasa nila na atsara ng ina mo for sale. So kahit hindi ako magsabi sa kanila, bumili po kayo ng aking atsara. Mismo. Naku-curious po sila eh. Ako mismo, sabi nila, kuya, ano po yan? Sabi ko, ito po, ay pabili po. Kasi ang Pilipino, mahilig po tayo doon sa tinatawag na pasalubong. Yan. So, ano po bang ruta nyo nun? NCR po. Any Point of Luzon. Any Point of Luzon. Pero, Sir Jason, sabi nyo nga po, dati kayong nag-OFW. Pagbalik nyo ba, nagtrabaho pa kayo o ito nang pagtataksi po? Pagtataksi na po. Pero sarili ko naman po yung sasakyan po. Anong year po ito? Before pandemic po.
before pandemic. So 2020, 2019. 2017. 2017 pa. Hanggang ngayon po ba taxi driver tayo? Hindi na po, nag-concentrate na po ako dito sa negosyo. Mas malaki yung kita dito. Mas malaki pala dito. Kasi hindi naman po sa ang pagtataksi po ngayon, aminin namin sa hindi, talagang humina po. Opo. Dahil Marami lumaki yung silang kalaban competition, may ngayon. grab car na, okay lang po bang bumagit? Opo. May grab car na, may Ganun talaga. angkas, may move it, so may joyride. So humina talaga yung taxi. Yeah. So ang sabi ko, why not na mag-concentrate na lang ako dito sa pag-atsara. Pag-negosyo po. Sabihin na natin yung sinabi nyo nga po, mas okay yung kita compare dun sa pagtataksi. Now, hindi ko naman po minamaliit po yung pagtataksi dahil galing din po tayo doon. Pero isang bagay din po yung natutunan ko po sa pagdadrive ng taxi na po pwede ko pong ma-relate dito sa aking pagnenegosyo na kung saan kapag ikaw ay nagdadrive ng taxi, hindi lahat ng aalokin mo ay sasakay sa'yo. The same thing din dito sa pagnenegosyo na hindi lahat ng aalokin mo ay bibili sa'yo. Pero ang importante lang po doon, hindi man sila kagad sumakay, diretso ka lang. Huwag kang hihinto. Kasi pagka huminto ka, hindi ka na makapagsasakay ng susunod na pasahero. Ganon din po sa pagnenegosyo. Huwag kang hihinto kahit may inalok ka at hindi bumili ng iyong item. Huwag kang hihinto. Alok ka lang ng alok at darating yung oras, mayroon bibili. Tama. Malaking sabi nga ni Sir Jason, malaking tulong talaga yung pangalan talaga. Yung brand. Talagang dapat pinag-iisipan talaga yung brand kung ano name. yung brand name. Kasi katulad yan, pag nagsisimula, okay lang kung franchise ka, di ba? Yun na yun. Kumbaga, na-establish na yung, pangalan. Pero sa mga nagsisimula pa lang ng negosyo, malaking bagay yung sabi nga niya, yung brand recall, yung name recall ng Unique produkto. ka na, may brand recall pa. Malaking tulong talaga yun. Actually, pagka nagbabasar nga po kami, yung mga tao naglalakad, napapansin ko, nakatingin doon sa karatula. Nang sabi, uy, Ina mo. at Sara ng ina mo. So, kumbaga natutuwa sila Baka ginagawa pa nilang kanta yan. natutuwa sila na kung saan sila mismo lalapit na doon sa booth mo para bumili. Naaagaw yung attention, kumbaga. Sir, ilan po yung mga dala natin, bit-bit natin na atsara pag bumabiyahe tayo sa isang araw? Usually, nagdadala ako ng mga 30 bottles. Ikaw po maggagawa, magpe-prepare, Ako po yung magagawa maghihiwa. pagkagaling ko po sa biyahe sa gabi. Wala po kayong katuwang na iba? Ako pa lang po nung time pong yun. So, kumbaga, ginagawa ko po yun pagkagaling ko po sa biyahe sa gabi. And then, kapag ang isang bagay naman ay gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka nakakaramdam ng pagod. Sa totoo lang po. Lalo na pagka binibili po yung item mo. Natatanggal yung pagod mo, natutuwa ka. Kasi minsan meron po akong pasahero, sabi niya, ay kuya, alam mo ba sa totoo lang, kanina pa ako nag-iisip kung ano yung papasalubong ko doon sa mother ko. Nakita ko yung atsara mo, ayan na lang. So kumbaga, kung minsan dumarating sa punto na 4 silang pasahero, tigi-tigisa sila. Di ba? Sabi, ay, ako rin, kuya. Sabing ganun. Di ba kung halimbawang isang grupo na sumakay sa iyo, di ba? Siyempre, mapapabili na rin yung iba pag bumili yung isa. Pero nung time po naabutan kayo ng pandemic, kasi 2017 paano po naging sitwasyon ngayon nung time na yon? Bali, during the pandemic, kasi dati po, ito pong atsara po, nagkaroon din po ako na tinatawag na problema sa timpla kasi ang kinakailangan ko po ay mas mapahaba yung tinatawag na shelf life niya. So, noong time pong yun, hindi ko pa po makuha yung tamang timpla kasi noon kung anong suka lang yung makita ko sa palengke, yun lang po yung binibili ko. Wherein meron palang isang sekreto nga po. Kumbaga, nasa klase ng suka po ang nagagamitin. Nasa klase po ng suka at meron din po isang ingredients na hindi po dapat ilagay. So, para mas mapatagal mo yung shelf life. Malalaman natin yan mamaya. Hindi, secret. Hindi. Tinikman mo to. Gando pala. Paano yan, sir? Kasi hindi mo naman, kunyari may nasakay ka ngayon na bumili. Hindi mo naman siya masasakay. Parang mahina yung low chance na masakay mo siya ulit. Paano siya makakabili niyan? Actually, meron po mga pasahero na kinukuha po yung aking contact number. May contact number po ba nakalagay sa label? Meron po. So, nakalagay po yung contact number and then pagka
Naubos. dinideliver ko po sa kanila. Magsasabi lang po, kuya, pagka medyo napalapit po kayo dito sa lugar na to, pwedeng pakidalan mo ko ng 5 bote. Oo. Pero alam mo, Joanna, di ba yung mga sinasabi nga, yung mga, yung mga pagkain na pinatatagal, parang binuburo. Oo, lalong masarap. Tsaka nagkakaroon siya ng ng resistensya. Probiotics, Probiotics. po. Opo. Ito, the same thing din po sa atsara. Ito nga po yung tinatawag na panlaban po dun sa colon cancer. So, nalilinis po yung bituka ng tao sa pamamagitan po nito. Kasi the more na siya tumatagal, the more na na-peppermint siya. Na pampalinis siya ng bituka ng tao. Bituka. Meron siyang enzyme na ilalabas yung papaya, which Meron is po maganda siyang sa... papin. Oo. Kaya nga ang bata, tanda ko noon, pinapakain ko ng papaya yung aking mga anak. Alam mo na, pang ano. Ano yun? Hinog na papaya na? Hinog na Pwedeng papaya. kasi mga bata hindi naman kakain sila ng atsara eh. Kaya hinog na lang. Yung payo naman ng doktor yan. Yeah, papaya. Mismo mga doktor po, ina-advise po talaga na kumain ng papaya yung tao kung gusto natin luminis yung bituka. So, kumbaga, itong negosyo pong ito, hindi lang po basta para ako kumita, kundi nakakatulong din po ako sa kalusugan ng maraming tao. Yan. Diba? Pero lumakas po yung atsara nyo ng pandemic. Dumating po yung oras na ako po yung hindi magkanda ugaga. Wow, magandang problema dahil yan. sa dami ng umu-order, na just imagine meron pong order sa akin ng 10 boxes. Ilan po yung laman sa 10 boxes? Sa isang box po, naglalaman po siya ng 1 dosena. So 12. So, 100, kalalaki niyan. ganyan po kalalaki. So, 120 bottles na kinakailangan ko na i-deliver ka agad. Agad pa naman, Joanna. So, pagdating ng kumbaga, natapos ako alas 3 na ng madaling araw. Deliver po, anong kinakailangan oras? ko i-deliver by 9 o'clock. 9 a.m. At least may tulog pa rin naman. Pag po ba gumagawa po kayo na atsara? By order? Kumbaga, kunyari, ginawa niyo po ngayong gabi. Tapos, siyempre, ibabattled niyo rin po. Opo. Same, idinidispose nyo rin po ba agad? Okay na kailangan na, hindi, may ilang araw muna siya na Nakastock. Bali, at least sa Bago akin, at least i-dispose. 1 week. Bago ilabas. Bago i-dispose para talagang kapit na po yung niya. yung lasa. Yung fermentation po. So, hindi po kailangan na by order. Everyday, gumagawa naman na kayo. Everyday, bali ngayon, continuous po yung paggawa namin. So, kinakalkula ko na lang po, ayoko rin naman masyadong mag-stock ng marami. Dahil as much as possible, ang gusto ko po is freshly made na tinatawag. Kumbaga, fresh siya, crunchy. Kumbaga, hindi siya yung sasabihin old stock na napakatagal ng panahon. Ayoko naman ng ganun. So, kumbaga kasi ang iniisip ko, inilalagay ko rin yung sarili ko na ako yung customer. So, yung pagdating sa kalinisan, ini-sterilize po namin yung mga bote na yan. Talagang inaano po sa amin sa mainit na tubig. So, lagi ko pong iniisip na ako yung kakain. So, yung cleanliness talaga, at the same thing, yun din naman yung natutunan namin bilang HRM na nai-apply ko naman po dito sa aking May maliit negosyo. po ba kayong bote? Ganito po yan Dati po, meron po akong tinatawag na maliit, meron pong malaki. So, ang nangyayari po, meron pong tao na kapag ang dala mo maliit, hinahanap yung malaki. Kapag ang dala mo yung malaki, hinahanap yung maliit. So, sabi ko, gawin ko na lang kayang one size para wala ka ng kawala. Hahanapin. Pero kasi, Joanna, pagka nabuksan ng atsara siguro wala pang isang linggo, walang ilang araw Totoo po yun. ubus yan Totoo po. Lalo na pag masarap, sobrang sarap, diba? Ito pong hawak natin, pwede nating ibida ngayon. Ito po, kasi dati rin po nag-guest sa radyo negosyo. And then, napanood po ako ng isang nanonood na, kumbaga siya po yung isa sa board of director ng LTFRB. So, pinatawag po ako sa LTFRB. Anong time po Anong year po? Year 2017 po, May 22. So, pinatawag po ako sa LTFRB hindi dahil sa may violation po ako o kung ano man. Pinatawag po ako doon dahil gusto nila akong bigyan ng parangal. Ayun, may recognition pala. Binigyan po ako ng Certificate of Commendation na kung saan ay kinikilala po bilang isang taxi driver na isang magandang ehemplo sa kanila.
na kung saan pagkatapos po ng kanilang flag ceremony, binigyan po nila ako ng pagkakataon na makapagsalita sa lahat ng mga empleyado ng LTFRB. Para ma-inspire. Opo. Pero nung una po nabanggit sa inyo na pinapatawag po kayo, since taxi driver nga po kayo, diba? Tapos pinapatawag kayo ng LT. Anong unang pumasok sa isip nyo? Ang sabi ko ano pong nagawa kong violation? Kasi during that time, ako po ay nasa nasa radyo negosyo pa, studio. So sinabi kaagad nila sa akin na ipinatatawag ka ng LTFRB. Para bigyan ng award. Noong una, hindi po kaagad sinabi. Matatakot ka Pinatatawag talaga. ka ng LTFRB. Bakit po? So kumbaga, nung bago naman ako umalis ng studio, pinaliwanag sa akin na bibigyan ka raw ng parangal. Yan. 2017 po ito, no? 2017 po, May 22. Dapat nung nakuha niyo yan, Sir Jason, nilagay niyo sa akin yung Taxi. taxi. Actually, dinala ko po siya sa taxi na pagka meron akong mga nakakakwentuhan patungkol sa atsara, ikinukwento ko rin sa pasahero ko. So, kumbaga, sa ganung paraan din, natatanggal yung inip nila sa biyahe. So, habang naka-stuck kami sa traffic, nagkukwentuhan kami ng pasahero. At naikukwento ko rin yung atsara. Bale po, di ba binigay sa inyo to dahil nakita kayong, nag-guest kayo sa isang radio station bilang negosyante. Bilang negosyante so, po. At the same time, nagdadrive ng taxi. Kaya tinawag po nila ako na entrepreneur on wheels. Entrepreneur on wheels. Ayan. Kumbaga, wais. Yan. Na taxi driver. May sideline. Oo. Pero, Sir Jason, naisip nyo ba? Kasi di ba sabi nyo nga, papaya. Opo. Kasi may iba't ibang, sabi ko nga, may iba't ibang klase kasi ng variety Papaya. ng Opo. papaya. Oo. Meron ba kayong specific na papaya na ginagamit para sa inyong Bali, ang ginagamit ko lang po sa ngayon is papaya. Yung iba po ang ginagamit is labanos. Meron naman gumagamit ng ampalaya. So, hindi ko naman po minamasama yun kung gustong po nilang gawin yun. Pero ang sa akin po is papaya dahil nga yung sabi ko po sa inyo kanina, nakapagbibigay ito ng mga magandang health benefits sa katawan ng tao na kung saan inilalayo po natin yung mga tao sa colon cancer na tinatawag. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, bakit kapag merong mga nag-iihaw-ihaw, usually ang nagiging kapartner is papaya na atsara. Kasi yun po yung naglilinis ng bituka ng tao para mailayo nga po yung tao doon sa tinatawag na colon cancer. So, hindi lang pala siya dahil sa masarap siyang i-partner. Oo. Meron May talaga health siyang health benefit. Ayan na yung sinasabi ni Sir Vico. Longganisa nga. And then, yun nga po, yung pinakita pong yan, kasi ang isa sa pinaplano po namin, since taga Batangas po ako, itatay up ko po to doon sa mga nagnenegosyo ng tapantaal, longganisa. So, kumbaga, kukuha ko sa kanila ng produkto ng tapantaal, and then itong produkto ko naman po is ibebenta rin po nila doon. May sinusuplayan na po ba tayo? May sinusuplayan na tayo ng Meron na atsara? po tayong mga tinatawag na reseller. Meron din naman po yung ganito po, ngayon po pinaplano namin pumunta sa La Loma. Yung alam naman po natin sa mga lechon-lechon. So, ito po, ang ginagawa po namin, ngayon pa lang, mayroon na kami mga kinakausap na tao na yung alam niyo po yung mga pang-giveaway. Opo, Na magdi-December pagdating na na ngayon. magdi-December, nilalagay nila sa mga grocery item. So, isa na po ito sa ipamimigay. So, meron na po kami mga nakausap din ng mga condo unit na kung saan sila yung tinatawag na caretaker o kung bumari, mga may-ari, na kung maaari, isama nila ito sa ipamimigay nila. Pero mga restaurants po, wala pa. Sa restaurant po, wala pa po. Pero open naman tayo sa possibilities. Open naman po. Bali, ang ginagawa po namin is talagang palalakasin po namin ito. At ang isa sa pinaplano po namin is magkaroon po kami ng sariling papaya plantation. Ayun. Somewhere in Batangas. Ayun na yung susunod kong tanong, Joanna, na Kasi mas mainam kung may magtanim nila taniman. sila ng Yun po, papaya. Yun po yung plano po namin. So, kapag naumpisan po namin itong farm na to, ang namin talaga ay makapagtanim ng papaya, ng carrot, ng luya, at kung ano man yung mga bell pepper. So, para hindi na kami bibili. Kasi iyon po yung isang naging problema ko po noon. Yung supply. Yung supply. Pagdating sa supply,
meron naman pong supply. Ang problema is yung presyo na talagang minsan sumisirit talaga yung presyo Hindi ng mo papaya mapigilan. na kung dati nakukuha mo lang ng 40 pesos per kilo, dumarating sa punto nagdodoble, nagiging 80 pesos. Ay, grabe. Ang per ano po kilo. naman, ang papaya pa naman ang bigat. Oo Di nga. ba? Ilang Mabigat siya. piraso po yung 1 kilo pag papaya? Depende po sa Katulad laki po, yan, no? Depende Kanya- po sa laki. Kilo na ba yan? Yung ganyan po, nasa 1 kilo Oo, mahigit nasa po 1 yan. kilo mahigit. So pagka kasi meron kaming sariling tanim na papaya, isipin nyo na lang po na ang laki ng mamemenos namin. Makakatipid. Kung sumerit man yung ano ng presyo sa market, hindi na kami magiging apektado. hindi ka nangangamba. Yes. Tsaka kahit mahinog, di ba? Kahit mahinog, pwede mabibenta mo mong pa rin. ibenta. Pwede pong ipakain din sa mga manok kung may mga alaga kang manok. Yeah. Pero sa Kakainin ngayon po, yan. saan po kayo kumukuha ng supply? Bali, may suki po akong pinagkukunan po ng papaya. Ite-text ko lang po minsan sa gabi yon, and then pagdating ng umaga, pipikapin ko po yun. Ano naman siya, kumbaga hindi naman Palengke kayo, po ba? hindi naman po Galing kayo siya, nauubusan. Hindi naman po problema yung kasi mismong farm din po yung Ngayon po, kasi tayo namimili din. Ngayon po, ang taas po ng bell pepper. ay sobrang taas po, even luya. Tsaka Luya. luya. Mataas oo. din po ang luya. So ang sa akin naman po, ayoko rin naman isasakripisyo yung quality ng aking produkto na to the point na talagang mauobliga akong bumili. Kahit gaano pa kataas ang presyo ng kinakailangan. Kasi ang katwira ko sarili ko, bababa rin yan. Kasi pag binawasan mo ng, halimbawa, dahil sa mahal, babawasan mo ng luya or babawasan mo ng, may iba po ang Kasi ang, timpla. ang hinahabol ko po doon is yung magkaroon ng tinatawag na repeat order. Yes. Na uulit at uulit sa yung bibili yung customer mo. Kaya ayokong dahil sa mahal lang yung bell pepper, mahal lang yung luya, itatanggalin mo na yung Kumbaga, ingredients na yun. konti na lang isasahog mo. Or magtaas adjust ng presyo. Nagagawa niyo yun? Hindi. Bali yung pag-a-adjust po ng presyo, hindi ko po basta-basta ginagawa po yun eh. Kasi ang customer, kapag bumili ka ng ganito tapos tinaasa mo sa susunod, hindi na yung bibili. Bibili. So ayoko naman pong ma-experience po yung ganun. Nabibigla, kumbaga. Nabibigla. Maaari mo siya mapabili pero darating sa punto na hindi na siya Baka bibili din. sa susunod. Tandaan din naman natin, marami rin naman na Kulay yan. nagtitinda rin ng atsara. same or Pero Sir Jason, yung inyong packaging, ayan, at saka Opo. inyong label, pag-usapan natin. Sino po ang tumulong sa inyo para po makapagkama po? During the time na ako po ay nasa radyo negosyo, dati po kasi nag-umpisa po ako dyan, yung lalagyan na parang lalagyan ng peanut Sa peanut butter. na oo. kulay orange po yung takip. So, Plastic, Opo. So, ang sabi po sa akin ng taga-DOST, alam mo ba na meron niyang tinatawag na side effect sa tao? Kasi Na plastic kasi siya eh. plastic siya, Chemical. tapos suka, nagkakaroon ng tinatawag na chemical Reaction. reaction. So, dapat ang atsara, since meron siyang suka, dapat yan sa bote. Na hindi siya po pwede sa plastic na lalagyan. Kaya nga po, pagka nakakakita ko sa mga palengke na nagtitinda ng atsara na nakalagay sa ganung klase ng lalagyan, naawa rin po ako doon sa mga mabibili noon dahil hindi nila alam may chemical reaction yun. Lalo pa pag matatagalan, di ba? Hindi naman, Opo. halimbawa, kung ilang linggo na nandyan pa rin siya. Yes. Ilalagay sa rep, di ba? Hindi yung Magkakaroon pa rin siya ng Nagkakaroon po ng reaction. chemical reaction. So ngayon po, kailan po tayo nag-bottled na? Matagal na rin po, before pandemic pa lang po, since nung nalaman ko nga po kagad na Ganon. ganun. Hindi po ako nagdalawang isip talaga na bumili ng ng bote. Pero mo, Joanna, ang purpose nga ni Sir, yung produkto niya maging di ba? Healthy. Maging healthy. Tapos ilalagay naman niya Sa sa plastic plastic. container. Opo. So, nawala rin. Di ba? Kaya by the time na nalaman ko pong ganun, talagang pumunta kaagad ako sa factory talaga. Since nandun ako sa DOST, sila rin na nagturo sa akin kung saan ako po pwedeng kumuha ng bote. Kumbaga, magsusupply po sa inyo ng bote. From Opo. plastic po to glass bottle, gaano nakakatagal? I mean, yung difference ng tagal, shelf life. Mas matagal po pagka nasa bote po siya eh. Yung plastic po, ilang araw lang? Yung plastic po minsan pagdating ng 1 week pa lang One week. nakikita Naiba mo na- nagkakaroon na ng reaction. Bula-bula. Nagkakaroon ng bubbles. Oo. So hindi siya nagtatagal yung shelf life niya. Not just like here in a bottle na talagang tumatagal siya even 1 year.
1 year. Opo. Kasi nga, permit siya sa suka eh. Mape-ferment po siya. Magkano po ang isang bote ng atsara? Bali, binibigay ko po siya ng 138. Binibenta po ng 138. And then, binibigay ko po sa reseller ko ng 110. So, sa bawat isang bote sa mga reseller, meron silang 28 pesos. So, SRP po yung 138. Opo. Tapos So, kapag nag-retail na po, So, pagka nag-retail po, mayroon akong reseller na magbebenta, binibigay ko po siya ng 110. So, bibenta niya ng 138. So, meron siyang 28 pesos per bottle. Ilan po yung kailangan nilang kunin sa inyo? Wala naman po. Walang Kahit limit. ilan Walang naman minimum po. po. Wala naman po. As long as gusto nila magbenta, kung ilan yung kaya nila. pero depende po sa reseller kung okay lang po ba yun kung bahala sila na magpatong? Magtaas pa. Magtaas pa. Ang ina-advise ko rin po sa kanila, wag nyo na masyadong pakataasan. Taasan, Kasi maaring nyo nga mabentahan yung tao, pero ang tanong is, uulit pa uulit ba? pa. Oo. So, ang So, habulin ninyo 138. dyan is yung katulad ng mga pagnenegosyo ng mga Chinese, na kung saan, Konti tubo. Konting tubo, kung maramihan naman ang kumukuha, is malaki pa rin ang Malaki. kita. Aanihin mo yung tinatawag na one-time, big time, na kung saan bumili nga sa'yo ng maramihan, pero ang tanong, kung uulit pa ba? Tama. So, yun po yung hinahabol ko, yung repeat order. Nakita ko po, Sir Jason, yung label po ninyo. Opo. Sino po ang nag-design po ng label ng... Bali yung label po, ako po yung nag-suggest sa DOST na ganito yung kulay. Kasi kaya po ito kulay orange. Orange. Meron po yung Papaya, carrots. Papaya, carrot. So Luya. kumbaga meron siyang reaction sa isang tao na sa unang tingin kapag nakakita ng orange at lalo na pagkain, natatakam kagad sila. sa mata. Takaw Tingin po. Orange. So, na ma-attract mo siya. Kaya po siya kulay orange po yung niya, yung sticker po niya. Kasi natutunan ko po yan during the time na ako po ay nasa Jollibee pa. Yung tray na ginagamit po namin noon is kulay orange. Not just like yung ginagamit ngayon na kulay brown. Brown Na kulay red. Brown na pala. So, kulay orange po yung ginagamit namin. At doon, in-explain po sa amin na ang sabi po sa amin, kaya kulay orange yung tray natin is para pagka nakikita ng customer natin, gutom kagad ang Ganon. mararanasan nila. Ganun pala. Magugutom So, ibig kagad sabihin, sila. Joanna, yung mga, tawag ng table, natin, cloth natin, di ba? Parang orange kagad. Magugutom. Gutom Yun ka pala yung agad. sinasabi ng orange sa mind. Gutom, magugutom. Pagkain. Pagkain. Mahirap yan. Ang galing po dahil na yung mga natutunan nyo sa mga previous work nyo, nagagamit nyo pa rin sa negosyo Totoo naman. po, malaking bagay po. Kasi ang pagtatrabaho po namin noon bilang empleyado, ito po ay nagsisilbing training ground lang sa atin eh. Pagdating na oras na tayo na yung magpapatakbo ng sarili nating negosyo, meron tayong makikitang na po pwede mong kunin na idea at i-apply doon sa negosyo mo. Sir Jason, nakita ko dun sa label nyo. Although nakalagay dun yung mga ingredients, Opo. di ba? Tapos, kung saan siya po pwedeng i-partner. Baka pwede nyo idagdag yung benefits ng pagkain ng Actually po, ng pwede naman po siya kasi dadagdagan pa po natin yan yung tinatawag naman ng mga Nutri-Packs. Oo, yun. So, Tsaka yung mga Nutri. lalagyan po dyan yan. Oo, tama. Dapat Kasi may mga nutrition. na Kaya, ngayon kaya eh. kung mapapansin niyo po, mayroon pa siyang space. Ayan, may space pa sa likod. Para pagka For new in-adjust po, message. nilagyan po dun sa likod. May O, space pa siya. Oo. Kasi 'di ba yung mga ngayon yung mga customer ngayon, yung mga mamimili ngayon, na rin health conscious na rin di ba? Ano ba yung laman nitong bang nutrients na makukuha Makuha ko sa dito? atsara. So, Lalo na. ayun po ay mangyayari po as time goes by, aayusin naman po yan. Kumbaga karagdagan. Kasi ang pagnenegosyo, hindi po yan yung sasabihin natin na ito lang. Tama. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya nga po may nabasa akong libro, mahilig po kasi akong magbasa ng libro. Kahit nga po during the time na ako OFW noon, kapag day off ko, kung gusto mo ako makita, pumunta ka sa bookshop, doon mo ako makikita. So usually ang binibili ko po yung mga tinatawag na motivational books na binabasa-basa ko. At doon meron po akong nabasa na ang sabi po doon, ang pagiging negosyante ay para kang artist.
para kang sculptor na kung saan nag-iisip ka ng tinatawag na obra maestra. Na gumagawa ka ng isang obra maestra na iniisip mo kung ano yung maganda mo pang gawin. Hindi ka nakukontento dun sa ginawa mo. Iniisip mo pa rin, ano pa yung maganda kong idagdag dito. Ganon din po sa pagnenegosyo. Hindi ka na-stuck dun sa isang sitwasyon na kung saan, okay na yan. Kinakailangan mag-isip at mag-isip ka ng tinatawag. At yun po yung tinatawag na innovation. Yes. Ayan, yung product development na ba continuous, di ba? Pero, sir, yung atsara nyo po is available through online na rin po. Online naman po. Actually, meron po tayong tinatawag na Facebook page. Po, pwede po nilang i-visit yun. Atsara ng i-type Ina lang Mo. po nila Atsara ng Ina Mo. Yan. So, Sa mga pwede- online store po. Sa online store wala pa po kasi inaaral pa po namin maigi dahil una-una ito po kasing item natin Pagkain. babasagin po. Tsaka So pagkain. pagkain po na ayaw din po namin kasi ito ma-expose sa araw na mainitan. Kasi baka mamaya nung pinadala mo sa delivery is maayos yung item pero hindi natin Pagdating. alam along the way na initan pala kung saan sa delivery. So kumbaga ang iniisip ko po dito hindi lang basta kumita kundi kinakailangan magkaroon ng satisfaction yung ating customer. Para mag-repeat order Para talaga. magkaroon ng tinatawag Paano na po, repeat sir, na make sure na hindi siya mababasag? Kasi halimbawa, kung mag-message po ako sa Facebook, bibili lang po ako mga 3 piraso o 2 piraso. Bali, Diba? meron naman po tayong box. Yung box pong yung may divider po yun. Alam nyo po yung kulungan ng gagamba. Oo. Na meron siyang divider. So, meron po yung divider. Safe na safe. Safe po yun kahit maalog po siya. Or Okay lang po yun. kumbaga, binabubble wrap nyo pa po? Hindi na. Meron naman din po. Meron naman. Nilalagyan din naman po. Paano naman po kapag, syempre, may naturuan na po ba kayo na gumawa nito? Kasi hindi naman po habang buhay kayo lang mag-isa. Totoo po. Kasi ganito po, ito pong pagnenegosyo to, hindi po lamang para ako ang kumita. Ang ultimate goal ko rin po is makapagbigay ng trabaho sa ibang tao. So yun lang makapagbigay ako ng trabaho sa ibang tao, talagang malaking bagay na po sa kanila yan. Opo. Kaya nga po tayo ay magkaano ng pinaplano natin magkaroon ng tinatawag na papaya plantation, doon pa lang makapagbibigay na tayo ng trabaho. And then sa production, makakapagbigay din po tayo ng trabaho sa maraming tao. Sa ngayon po ba, sino po yung katuwang nyo pa? Bali, Ikaw lang? yung misis ko po, Misis. kami po ang nagtutulong. Although meron din po siyang trabaho. Pero sabi ko nga, ang katulong na matatawag ko muna sa ngayon is Katuwang. yung machine na ginagamit po namin. So yun lang muna po. Yung Pero Slicer po ba yan? Opo, bali shredder. Shredder. Tawag po. Oo, para... So ang gagawin po namin is pero darating pa rin po yung oras na kinakailangan pa rin po namin yung tinatawag na manpower. Mhm. Iba pa rin yung Iba yung pa rin tuwang, po. Opo. yung manggagawa po Yung baga. machine po, yun lang po yung ginagamit para mas mapabilis po ang yung production. Tama po. Pero ano po yung, kumbaga, sabi nyo nga po, DOST, Opo. yung una nyo na pong nalapitan. Nalapitan nyo na po ang DTI. Hindi pa po sa ngayon, pero na po ako sa plano ko pong sumali sa tinatawag na KMME. Yan. So, sasali po ako doon sa next batch po. Kasali po ako. So, sa ngayon po, affiliated po ako sa Kali Negosyo, wherein kami po doon every Thursday tinuturuan po kami ng iba't ibang mentor kung paano magpatakbo ng mga negosyo. Yung mga nagtuturo po sa amin doon, masasabi ko pong hindi rin basta-basta. Kumbaga sila yung tao na binabayaran ng talagang malaking halaga para lang mag-speak doon sa sa particular na Magbahagi ng kanilang kaalaman. Pero sa amin po, sa Kali Negosyo, ibinibigay lang po ito ng libre sa amin. So, sa mga kasama po sa Kali Negosyo. sa mga bali entrepreneur. batch by batch po yan. Pwede Kami po po ba yung ay mga- batch 9 na. Pwede po ba yung mga beginner lang dyan? Wala pang negosyo? So, pwede naman po, ina-accept naman po, pero isang bagay po ng pagdating po na bago gumraduate, meron na sila kagad may isip na. Tama. Kasi pagka ikaw yung nandoon na wala pang negosyo, pero usually yung mga kabatchmate ko talagang may mga negosyo na. Nice. Yung iba nga po meron na sa SM, yung mga malalaking mall Nakapag-franchise. na nakapag-franchise na sila. So kung baga dati nga po nung ako
sumali po ako sa mga ganyan, parang ang pakiramdam ko para ako nanliit eh. Kasi ang pinag-uusapan nila, milyones, na talagang mga negosyante talaga. Pero sabi ko, saan ba nag-uumpisa ang malaki, kundi doon sa maliit? Yeah. So, kumbaga, hindi ako pinanghinaan ng loob. And then, ngayon, natutuwa nga po ako dahil talagang ramdam ko sa kanila na hindi ka nila ipararamdam sa iyo na maliit ka. Kundi sila mismo i-encourage ka. Hindi, ganyan di kami nagsimula sa maliit lang. Nag-umpisa rin lang kami sa mga cart, sabing gano'n. So, ngayon, nasa mga mall na sila. Tama po yung nabanggit nyo kanya, di ba? Sabi nyo nga, continuous learning. So, sila, yun ang ginagawa nila. Opo. Kahit na establish na sila, meron na silang mga store sa mall, di ba? Pero, sharing. Nag-aaral pa rin. Continuous yung kanilang pag-aaral. Kasi sila, meron din silang naibabahagi sa aming kaalaman through their experience, through their own experience. Nasasabi nila sa amin kung ano yung naging problema na encounter nila. Parang nagiging babala na rin, di ba? Parang hindi mo na rin Iiwasan mo na yung naging problema nila. So, yun nga po, nagpapasalamat din kami kina Sir George Winicky at kay Ma'am Jenny Winicky na sila po yung talagang tumutulong po sa amin. So, sabi ko nga po, kahit libre, wala sila tinatanggap na any amount, makikita mo yung puso nila na tumulong sa mga maliliit na negosyante na katulad namin na mapalaki yung negosyo namin. Okay. May mga bazaars po ba na a-attendan itong ating atsara ng Inamon? Bali, may mga naka-line up na pong bazaar dito po sa May Kalayaan sa Makati, sa Gastro Park. And then, meron din po kaming pinaplano sa SM Mega Mall. And then, may binanggit din po sa amin sa Glorieta, sa Alabang, meron din po sa West McKinley. So, ang ano na nga lang po, ang tinatanong na lang po kami. Sino po ang, halimbawa, kasi sabi nyo nga po, ang katuwang nyo lang po, yung misis. Sino po, pag uma-attend kayo ng mga ganong bazaar, sino po ang tumatao dun sa, yung tinatawag na time management eh. Inaayos ko lang po yung time ko na kapag ako ay nasa bahay, I see to it na nagpo-production ako. Okay. So, kumbaga, sabi nga, habang nagpapahinga, gumagawa ng atsara. hindi rin pahinga, no? Habang nagpapahinga. May peak season po ba si atsara? Wala naman po siyang peak season, pero usually talagang masasabi natin pagdating ng bare months. Malakas. Doon mo na mararamdaman. Alalahan. In any kind of business naman po talagang bare months eh. Oo. Alalahanin mo, Joanna, bare months, di ba? Lechon. Lechon. Atsara. Di ba? Na-export na natin to, sir? Bali, hindi ko pa po siya na-export, pero masasabi ko na yung produkto ko nakakarating na sa iba't ibang mga bansa. Pasalubong dahil po doon sa mga Pasalubong. OFW. Oo. Dinadala po nila. Sabi ko, buti pa nga yung atsara ko nakarating na sa Japan. Buti pa yung atsara ko nakarating na sa US, California. Samantalang ako hindi pa. Kasi nga, ang mga Pinoy, pag nasa ibang bansa, nag-migrate na. Talaga namang namimiss nila yung mga ganitong Totoo ganitong po. mga pagkain. Kaya pagka nasa ibang bansa ka, meron tinatawag na Philippine market eh. Na nandun yung lahat ng mga produkto na galing sa Pilipinas. Totoo. At yun din ang talagang pinupuntahan ng mga tao. Mga Pinoy store. Yes. Oo. Meron pong Philippine market na tinatawag. So hopefully, darating yung oras na makikita rin po sa Philippine market to sa iba't ibang bansa. Yun. Pero sa ngayon dahil nga may may balak po ba kayong although nabanggit nyo kanina na kung baga gusto niyo mag-focus sa papaya lang bilang atsara. May possibility, kumbaga open ba kayo sa possibilities na magkaroon din kayo ng ibang flavor? Negosyo, ibang flavor. Ang palaya. Bali, ang sa akin lang po, ito pong atsara na papaya, ito po yung stepping stone ko. Okay. Na kung saan hindi lang ito yung magiging negosyo ko balang araw. Or produkto? Kasi nung bata pa po ako, gusto ko po talaga maging veterinary. Mahilig ako sa pag-aalaga ng mga hayop. So, kumbaga sabi ko, ito lang yung maaaring maging source of income na darating yung oras habang ako merong atsara business, meron din ako mga inaalaga ang mga iba't ibang uri ng hayop. Na yung kinikita ko po sa atsara, maaari ko po yung magamit na kapital dun sa pag-aalaga ko ng hayop.
Kaya pala gusto ni Sir Jason talagang magkaroon ng papaya plantation kasi nga 'di ba sabi niya pwedeng i-feed sa sa mga Manok. alaga. Oo. Actually, kasama nga rin po ako sa isang organisasyon ng mga rabbit. So, kumbaga, sabi ko yung rabbit manure, yung dumi ng rabbit, po pwede siyang gawing fertilizer sa papaya plantation. Or any kind na kung ano man yung gusto mong itanim, magagamit at magagamit mo yun. Ayun. So, kumbaga, ang negosyo na naiisip ko is sila mismo nagtutulungan. Yeah. Tama. Nagtutulungan yung business na kung saan sa atsara, tapos sa dumi ng hayop, doon mo ilalagay sa mga bawat puno. Naalala ko, Joanna, di ba meron tayong na-guess na nag-produce din siya ng mga rabbit meat, di Rabbit ba? meat, Sir pwede Alvin. yun, Sir Alvin. Rabbitpreneur. Kasi Sa may tanay siya, Sa no? Rizal. Oo, sa Pinaplano po namin, since papasukin po namin yung pagrarabit, magkakaroon kami natin tawag na rabbitchon. Rabbitchon. Yung lechong rabbit. Lechong rabbit. Maganda din po yan. may tataya negosyo. po namin yun sa atsara. Or halimbawa naman na mag-alaga kayo manok, di lechong manok. Opo, totoo po yun. Pwede. So kasi ang kagandahan po sa pagnenegosyo, kinakailangan mapalaki mo yung tinatawag mong network na malaki yung sakop mo. Na hindi lang ikaw yung isang tao na nakatayo lang sa isang lugar, kinakailangan mo rin makihalubilo dun sa ibang tao. Yeah. Na kung saan maaaring dumating din yung oras na makakatulong sila sa iyo, at the same time ikaw din makakatulong ka rin sa kanila. At saka pag po lumaki yung inyong negosyo, hindi lang atsara, mas marami pa talaga na Totoo po. ma-employed kayo na kababayan natin. Opo, kasi ang inisip ko nga rin lang po, sabi ko, na-challenge po ako dun sa naging milyonaryo dahil sa kangkong. Sabi ko, darating din oras magiging milyonaryo ako dahil sa papaya. Yan. So, Di ba, nagkasa natin kangkong king. Kangkong chips. Kangkong chips. Oo. So, sabi ko, kung merong naging milyonaryo sa kangkong, ako naman, maaari din namang maging milyonaryo sa pamamagitan ng Ang papaya. papaya. Ano po ba yung karaniwang mga feedbacks ng mga nagre-repeat orders sa inyo pag kumakain? Actually, sabi nga nila dati nakakain na rin daw sila ng atsara pero hindi ganitong kasarap. Sabi nila. Sila nagsasabi nun. At sabi ko nga, salamat naman. Sabi ko ganun. Ilan po yung normally in-order nila? Bali, meron pong umu-order ng 2, 3. Pero kung maramihan naman silang umu-order, pagka pinagsama-sama mo yun, marami rin po yun. Pag po, ilang pieces po para masabi natin na wholesale price ang bibilin po sa inyo? At least masasabi kong wholesale price is 1 box. 1 box, So 12 pieces. ayoko rin naman kasi na sasabihin ko, hindi, kinakailangan 5 box yung order mo para masabi natin whole price. Para mapresyuhan ka ng pang-wholesale. Ayoko naman po ng ganun kasi unang-una nag-umpisa rin lang po tayo sa baba. So gusto natin tulungan din yung mga gustong magkaroon ng tinatawag na other source of income. Wherein meron nga pong isang magulang noon na sabi po sa akin, ay kuya, salamat. Buti na lang nandyan yung atsara mo. Meron na kaming pambili ng bigas. So kumbaga, nagbenta siya ng atsara, then maya-maya yung kinita niya, yung komisyon niya, pinambili niya ng bigas. Ay, open po ba kayo sa consignment? Ako naman po, open po ako for consignment. Depende po dun sa tao. Kasi pagka naibigay mo na sa akin yung trust mo, wala namang problema sa akin yun. So maaaring 2 days, maaaring 3 days. Or by the time na maibenta mo, i-remit mo na kagad sa akin yung pera para anytime ka ako na ikaw ay gustong kumuha, Makakaulit. makakaulit kagad ako sa iyo. Totoo. Isa pa sa advocacy rin yan, di ba? Paano naman po pagdating sa reseller? Kunyari, reseller sa Marikina, ako lang? Solo ko lang po ba yun? Yung area, kumbaga. Ganito po binibigay yung niyo sa kasing iba't ibang- ginagawa ko since meron po siyang contact number dito. Minsan meron tatawag sa akin, pwede po bang maging reseller ng inyong atsara? So, ang sabi ko, paano niyo po nalaman yung aking atsara? Kasi po nakabili ako doon sa kapitbahay namin na nagbebenta ng atsara nyo. So, ang ginagawa ko naman, yung tao pong yun, hindi ko po ina-accept kahit gusto niyang mag-reseller. Ang sinasabi ko po, kung gusto niyo pong maging reseller,
kausapin niyo po yung tao. Yung una niyang pinagbilan. Yung una niyang pinagkunan. Para bilang respeto na rin lang po dun sa tao pong yun. Yes. Na ayoko pong iba-bypass na dahil merong gustong dumirekta sa akin. Oo, 110 kasi kapag diretso. Ayoko naman po ng ganon. Kasi siyempre, gusto ko nga tulungan yung reseller ko. Tapos pagdating na merong Kukunin mo gustong naman yung dumirekta sa akin, oo. ayoko naman po ng ganon. Tiwala So, lang. kailangan, kung may trust sa akin yung reseller ko, may trust din ako sa kanya. Tsaka, kumbaga, kahit mismong yung mga reseller, kahit na konti lang din yung ipatong niyang tubo, at least sigurado na yun, meron na siyang Totoo po. may kukuha na rin nang kukunin niya po sa inyo. Yes. Di ba? Totoo po. So, ayun, wag hindi pinapa-bypass ni sir. So, ayan, ready na ba ang mga comments natin? Dahil 10:16 na. Ato, good morning po Ma'am Joanna at Ma'am Jo from Jovi Jane Hernandez, Lizelle Ferrater, Wardy Roberto, Irene Cervantes, Annalisa Paulino, Noah Santos, Miguel, tama ba? Miguel Doblois, Melo Quireno, Keishel Vicente, Marisa Balbuena. Ayan, sabi ni Irene Cervantes, masarap ang atsara, lalo na kapartner ng pinrito o pritong isda. Yum, yum. Totoo yan. Annalisa Paulino, mapapadami ka talaga ng kain pag may atsara na kasama sa mesa. O side dish no? Yes. Ayan. Sabi ni Miguel Doblois, sana makatikim yan. Plug Ayan. nyo nga po ulit yung number nyo para diretso na sila. Pagka meron pong gustong umorder po sa akin, tawagan nyo lang po ako 0956-315-7693. Again, 0956-315-7693. At meron din po tayong Facebook page. I-visit nyo lang po yung atsara ng ina mo. I-type nyo lang po yung atsara ng ina mo at makikita nyo na po doon. Ayan. Yan po yung Facebook page po At natin. kayo po mismo ang sasagot. Ako rin po mismo. So far, atsara pa lang po, no? Wala nang iba. Atsara lang. Yan lang po. At one size lang. Opo, one size lang. size lang po. Ayan. Si Keisel Vicente, favorite pareho ang longganisa at atsara. Parang Vic Lima. Clarence Lagura, ganda ni Ma'am Joanna. Clarence, ano ba? Christian Lopez, magkano po mag-reseller niyan, sir? Ayan, nabanggit na 110. pero Wow, ulitin po bali natin. pagka reseller po, ibinibigay ko po ng 110, pwede nilang ibenta ng 138. So may 28 pesos po sila bawat bote. Malaki na rin yun. No minimum order. Basta, kontakin nyo lang si sir. Ayan. Opo. Si Rick Gallardo, may store po ba kayo at saan po ito banda? Gusto ko pong Meron. puntahan. Physical Ayan. Ako store? po ay taga San Andres Bukid. Po San- pwede nyo naman pong akong i-contact kung po pwede rin po Kung tayo malapit lang. mag-meet in a halfway. Kung nasaan po kayo, sabihin nyo lang po sa akin. Ngayon, kung bawat mapadpad ako malapit sa lugar ninyo, pwede ko naman pong i-deliver. Saan po kayo banda? San Andres San Bukid, Andres Maynila. San Andres Bukid, Maynila. Ay, malapit si Andres dyan. Si San Andres? San Mateo yun Tinanong nga po ako ni Sir Andres Sabi niya, taga saan po kayo, sir? San Andres po. San Andres. Nasaan nga ba si Andres? San Andres, Baka Maynila. sa San Andres. Pero, ayan, malay mo naman, Joanna, yung mga malapit, ano ba yung mga malalapit dun sa San Andres, di ba? Na nanonood na sa atin ngayon. Basta nasa Pwede Maynila. nang, dumiretso. Ayan. But dapat kung kung magre-reseller, itatanong syempre kay sir kung pwede kasi baka may reseller mamaya. na doon sa lugar. Bilang respeto na rin lang po Order doon lang sa ng iba. konti-konti. Yan. Diretso At, natin. diretso na natin. At bilang, ito, yung hulaan mo ang kapital ko. Ang caller natin, si Keisel Vicente from, ang lapit lang, Lapit. Mandaluyong City. Good morning sa'yo, Keisel Vicente. Yes po, good morning po. Ayun, good morning. Ayan. Para naman sa hulaan mo ang kapital ko, ayan, magkano ang naging puhunan ni Sir Jason sa kanyang pagsisimula ha? Sa kanyang atsara ng ina mo na negosyo. Atsara? Oh. Pati siya natatawa. Ang Oh. hula ko po Ha? nasa 2,000 to 2,500. Ay, isa lang. Isa lang po. 2,000 po. Ayun, 2,000 pesos. O, Joanna, take it away. Sir Jason, magkano po ang paunang kapital? Bali, nag-start po ako niyan sa 500 pesos.
Wow. Kasi po meron po tinatawag no sa radyo negosyo na 500 peso challenge na isa po sa naging programa ni former Secretary Ramon Lopez ng DTI Secretary. So yung ano pong yon, inaccept ko po yung challenge na yon. So ginawa ko, bumili po ako ng mga pang-ingredients sa halagang 500 pesos para umpisahan po yung negosyo na yon. Yung 500 pesos na yon, ilang pong bote ang Bali nagawa? po nung time yun, meron pong maliit pa. Meron pong more than 10 or 15 ganyan. Talaga? Balik din, Oo, pero balikan natin si Kazel. Ayan. Sorry. Oo, medyo meron, pero ang pwede taas. pa siyang sa susunod, next week, pwede ka pang manalo sa hulaan mo. ang Hula ka kapital na lang ko. ulit next week. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Kazel. Ayan, thank you, Kazel. 500 pesos. Oo. Nakapagsimula na. Oo. Ilan silang na-interview natin dito sa Pro Na Pinoy 500. na 500. At yung iba nga, wala Laway pa. lang. Laway lang. Di ba? Yung challenge po na yun, may panalo din yun. Bali ang panalo po noon, nagbibigay rin po sila ng prizes. Pero yung prizes pong yun ay sabihin na natin na bibigyan kanila ng pagkakaroon ng access na talagang magkaroon ng sa negosyo. Hindi po pera yung binigay nila. Parang training? Parang mga training ganyan. Okay. Yun po yung binigay nila. Ayun, Para na sa ganun talagang matutukan kanila. Kasi mahirap yun may puhunan ka nga. Tapos hindi mo naman alam kung paano gagawin. At kung, nangyayari diba? po yan sa maraming negosyante. Wala Pumasok po sa negosyo na wala po silang tinatawag Kaalam-alam. na sapat na kaalaman. Kayo po Kaya ba, bumabagsak. personal favorite niya din po itong atsara? Bali, paborito ko rin po yung atsara. Kaya nga po, kasi ganito po yan. Nung time na ako po ay nagpunta po sa isang palengke, naghahanap po ako ng isang produkto na po pwede kong gawing negosyo. At kung pupunta po tayo sa palengke, pagka ikaw ay nagtanong ng tinatawag na saan po makakabili dito ng bagoong, merong silang may tuturo sa iyo. Pero sabihin mo, may saan po dito nakakabili ng atsara? Halos wala po. Wala. So, ang ginawa ko pong negosyo is yung kung ano yung wala. Hindi katulad nung Kasi yun kung ano yung hinahanap. hindi po katulad ng ibang nagnenegosyo na sorry naman po sa nagnenegosyo ng ganito. Yung kumbawa, nakita nilang pumatok ang siomay, halos lahat ng tao gusto mag-siomay. Maglilipat, Kung nagnenegosyo. may siomay. Kumbaga kung ano ang trendy. Opo, kung ano yung trending. Katulad po ng isang OFW, nakita niya na okay gawing business tong shawarma sa Pilipinas, nagtayo siya ng business ng shawarma. So, ang ginawa naman po nung ibang tao, ginaya po yung dahil nakita nila pumatok po dito sa Pilipinas. So, ang ginawa ko naman po, kung ano po yung wala, yun po yung binenta ko. Kaya usually, pagka nagbabasar po kami, ako lang yung may tinda ng atsara. Sila laging merong kakumpetensya. Halimbawa, ang negosyo nila is ramen, siomai, coffee. Meron silang mga tinatawag na katulad. Samantalang ako, kung magbenta man ako sa basar ng atsara, ako lang ang may atsara doon. Joa, biruin mo, isipin mo kung siya lang ang nagtitinda sa basar ng atsara at sa basar, di ba, may mga longganisa dyan, may mga tosino dyan, di ba? Opo. At least may kapartner na kagad yun. At ayun po yung isa sa pinaplano nga po namin pagdating ng oras na sa mga susunod ng basar, meron na po siyang kasamang tapa at longganisa po. Ayun. Para Hahango doon na na. mismo. Oo. Hindi na sila, kumbaga hindi na siya lilipat ng ng, anong tawag doon, ng booth. Sa kanila. Para lalong mag-increase po yung sales. No? Try niyo yung kalumpit longganisa. Ayun, favorite Sarap. ko. Ang Meron din po tinatawag na imus, longganisa. Imus. Dinadayo rin po ng tao. The best yun, yung kalumpit. Yung kalumpit. Isa na nga rin po yung Mas- sa Taal, Batangas. Oo. Kasi Talagang po, dinadayo. di ba yung atsara, nag-aagaw tamis, siya, di ba? Asim, oo. At least yung, yung kalumpit longganisa, wala Garlicky. siyang tamis. Oo. Kumbaga, Garlic. magbe-blend talaga yan. Ito nga pong yung mga nagdaang araw, nag-scout na kami ng mga lugar na po pwede namin pagdala ng atsara. Isa nga po yung sa Taal, Batangas. Nakita po namin doon na along the way, merong mga maliliit na parang booth lang na nagtitinda sila ng mga tapantaal ng longganisa na ang usually nagiging customer nila is yung mga motorista. Parang pasalubong, Na- center, ganyan. Hindi po. Along the way lang po siya, maliit na booth lang po yun.
na nandun nakadisplay po yung mga paninda nilang tapa. So, hihinto po yung sasakyan doon at bibili Oo po nga, sila. parang alam ko So, ang sabi ko nga po, naisip ko po na why not na kausapin ko yung mga nagtitinda na yan at dadalang ko ng mga atsara na po pwede nilang ibenta dun sa mga nagiging customer. Why nila. not? Tama. Oo. Pero sa ngayon po, Biyahe na. kung may order po sa inyo ng as in bultuhan, yung maramihan, kaya naman po. Kaya Mga naman ilan? po, basta i-inform lang nila ako at least 1 week before kung talagang bultuhan po. Gano'n na po kadami yung pinakamaraming ginawa yung ninyo? kaya nyo pong i-provide. Kaya. Bali, ang kaya po namin is at least 10 boxes per day. 10 boxes per day So times that is 120 bottles. 120. Ilang kilo pong atsara yun? Bali, papaya? Ilang kilong papaya? ang nagagawa po namin sa 15 to 16 kilos na papaya is umaabot po ng at least 30 to 35 bottles ang napoproduce po. Ganyang kalaki na po na Ganyang bottles. kalaki. So, ang ginagawa ko po, per batch ko po siyang ginagawa. Bibili ako ng at least 15 to 16 kilos na papaya. Tapos, ang napoproduce ko po nun ay at least 30 to 35 bottles 35 ang bottles. napoproduce ko. Ganda. Ay, ang galing. Once again, imbitahan niyo po sila na tangkilikin ang ating produkto. Okay. Sa mga gusto mag-reseller po, pwede nyo po akong kontakin po sa aking pong ibinigay na number po sa inyo, yung 0956-3157693. At meron din po tayong tinatawag na Facebook page na po pwede nyo pong i-visit. At makita nyo po doon po pwede po kayong makipag-coordinate po sa akin kung interesado po kayong makabili or maging reseller ng atsara ng ina mo. Atsara ng ino mo. Ayan. Maiksing payo po sa o mensahe na pwedeng maibigay sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo. Iyon, katulad po ng sinabi ko kanina na kung gusto po natin magnegosyo at kung meron man tayong negosyo, tandaan natin na hindi lahat ng aalokin natin ay bibili po sa atin. Ang kinakailangan lang po, katulad po ng pagdadrive ng isang taxi, magpatuloy ka lang. Huwag kang hihinto, huwag kang lilingon kung saan-saan. Basta ang focus mo is dumiretso ka lang na kung saan para ma-achieve mo yung goal mo. Kasi isipin mo na lang na ang rejection, ito yung magiging stepping stone mo eh. Ito yung vitamins mo para lalo kang lumakas na magpatuloy at hindi yung panghinaan. Tama naman. Kasi yung Rejections, vitamins. Oo, kasi yung rejection, yung kritisismo, di ba? Gagawin mo lang siyang positibo. Depende na sa iyo yun, di ba? Pero Yes. dapat mong gawin positibo para ma-improve pa yung iyong mga produkto. Gagawin, produkto. Ayun, maraming salamat, Sir Thank you Jason. rin po. Baka may gusto kang Salamat batiin. po. Gusto ko pong batiin ng aking may bahay, si Regine, at yung Regine. kanyang best friend na si Lay, Hi, na Miss taga Lay. Pampanga. Sabi niya sa akin, i-shoutout ko rin po. Siya raw po si Lay Ganda. Lay Ganda, Miss Lay Ganda. Ayan Good po. morning. At yung mga ka-churchmate ko po, ayan, binabati ko rin po. And even sa Kalye Negosyo, nagpapasalamat din po ako kina Sir George Winicky at Ma'am Jenny Winicky na kung saan ay patuloy na nagtsatsaga sa amin na kami ay i-mold at turuan na kung saan ay kung paano maging successful sa aming pagninegosyo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Anak po. Sir Jason. Ang aking anak po, binabati ko rin po. Sige po, Ano tatawa po? ko. Ilan po yung anak ninyo, sir? Dalawa lang po, pareho po silang lalaki. May Binabati po siya. May susunod ba sa Meron po ako nakikita, yung aking bunso, mahilig na rin po Ano siya po pangalan to? ang kanyang produkto naman is crab paste. Yan malalaki po. na po Orange sila. din. Orange Crab talaga. paste po. So, lucky minsan color. siyang nagtatanong sa akin pa kung ano ba magandang ipangalan dito sa sa Crab aking face ng tatay mo. Ang tatay mo. Ama mo. Sabi ko naman sa kanya, since meron ng tinatawag na crab paste sa Pampanga, Pampangas Best, since ikaw naman ay meron dugong Batanggenyo, gawin mo naman Batangas Best. Yun doon lang iniba. Ano po pangalan ni Bunso na Si ang panganay ko po si Jeremiah, at ang aking bunso ay si Justin. Hi Justin. Si Justin ang Pareho negosyante. pong letter J din. Jason. J-E-Y talaga yung pangalan niya. Actually, nung time pong yan, nung elementary ako,
Ang sinusulat ko is J-A-Y. Tapos na pag-alaman ko na sa birth certificate ko, J-A-Y pala. So nung habang lumilipas po yung panahon, meron po akong katrabahador na tinatawag ako. Sabi niya sa akin, Jason. Sabi ko, malamang Bisaya yung gumawa ng aking birth certificate. Sorry po sa mga taga-Bisaya. Marami akong kaibigang mga taga-Bisaya. Kumbaga, siyempre, ang tawag nila Jason. So, kumbaga, sabi ko, siguro nga, yun na talagang gumawa ng birth certificate ko, kaya naging JY. Pero, sabi nga, everything works together for good eh. Nakaganda rin naman po yung pangalan ko. Kakaiba din. Pagdating na kumukuha ako ng mga NBA clearance, police clearance, wala akong kapangalan. Ayun, yun ang maganda doon. Hindi katulad kung J-A-Y yan, marami akong kapangalan. Kasi yung spelling ng J-A-Y. Dito lang, may Jason kami dito. Diba? So may advantage din po yung ganyang J-E-Y. Okay. Ayan. Pagdating sa pagkuha ng NBA clearance. Ayan, maraming salamat po, Sir Jason. Salamat din po. Maraming salamat po. Kaya naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Atsara ng Inamo ni Jason Maldonado. Next week, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ng The Ascenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako naman si Kalusugan Girl, Miss Jo Mariano. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning. Exclusive lang po dito sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!